Sa punto pong ito, makakausap natin si Maximo Torda, tagapagsalita ng NFA Employees Association. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po. Opo, sinabi niyo po sa isang pahayag sa social media na inaasahan niyo magiging matagal na proseso yung inyong pakikibaka laban sa rice tarification law. Anong hakbang na po ang ginagawa ng inyong grupo para mapigilan yung batas, lalo na't posibleng may tanggalan sa inyong hanay? Tama po yan, kasamang Rafi. Dahil ang kalaban ho namin dito mismo is the policy decision makers ng government. So hindi lang ho to mga pipitsugin, they are big wigs. Kanga. Bilang union po ng mga rank and file employees ng National Food Authority, hindi ho kami papayag na sa ulain na lang ho nila yung karapatan namin, right to security of tenure, dahil dito sa batas na to, sa pilitan ho kami mawawalan ng kabuhayan, mawawalan ng trabaho dahil tinanggal na po yung major functions ng National Food Authority. So, pero yung inyong mga concerns ba, hindi ho ba matutugunan kapag binuo yung implementing rules and regulations? Yun nga po ang sinasabi namin, masaklap, dahil during the part ng consultation, in fact, isa ho ako dun sa pumunta ng Malacanang, yung pinatawag ko kami ni Presidente ng February 6, ang sabi sa akin mismo na Presidente, o sige, isulat mo yung inyong mga concerns na sinasabi mo matatanggal ka pagka napirmahan ko to, dahil pagka ganyan, di ko muna pipirmahan to. And then pag-uusapan namin yan, I will make a decision. Tapos yun nga ho, masakit, imbes na solusyon na muna nila, magkaroon muna ng public hearing, pakinggan kami, pakinggan yung magsasaka, pakinggan yung consumers, pinirmahan pa ho niya. Ngayon po, ang pilit ho nilang pinapaintindi, aayusin na lang daw sa implementing rules. Ang sabi ho ng mga abogado, hindi na ho siya po pwede kasi wala na ho siya mismo sa batas. So the spring cannot rise above the source. Wala na pong legal basis ang IRR kung mismo dun sa batas, tinanggal na po siya. Yung nakasaad po sa batas malinaw na, tinanggal yung functions kung saan nagtatrabaho po yung mga empleyado. Pero meron ho bang provision doon na ililipat kayo? Meron ho bang ganung nakasaad sa batas? Wala nga po eh. So sabi nga ho namin, hindi po pwedeng i-revise ng isang simpleng implementing rules ng isang Republic Act. So yung nakita nga ho namin yung draft implementing rules and regulations, mukhang nilipat-lipat nila sa iba-ibang ahensya. Yung tinanggal mismo sa Republic Act. So nababahala ho kami kung ganito ho ang mismo ang pananaw ng mga matataas na opisyal ng gobyerno, pagkatapos tanggalin sa batas, gagawin mo na lang sa implementing rules. That's not in accordance with yung tama hong proseso. Po? So para po sa inyo, this is not a matter of interpretation, kundi factual talaga, nakasaad sa batas, na matatanggalan kayo ng trabaho. So sisingilin niyo po ba ang Pangulo doon sa kanyang pangako? Tama po yan. Marami ho kami activities na nakalinya upang unahin ho doon. Yung kukwestiyonin ho namin sa Supreme Court, kasama ho namin yung mga magsasaka na tatamaan din, ang maliliit na consumers at yung mga grains businessmen na sila din ay nasagasaan po nito. Magpa-file ho kami ng petition sa Supreme Court, yung constitutionality ng batas na to among others, and then later on, pag in-issue na ho sa amin yung notice of termination, magpa-file ulit kami ng kaso for violating our right to security of tenure. Pangalawa ho doon, tuloy-tuloy ho yung aming public awareness campaign upang iparating sa publiko na si Pangulong Duterte, bagamat nangampanya siya dati na bawakasan ko ng ENDO, ito ho, kami mismo, mga empleyado ng gobyerno, mga lingkod bayan, permanente at regular, tatanggalin pala nila kami mismo sa serbisyo. So hindi ho magtutugma-tugma yung polisiya ng gobyerno pagdating ho sa usapin na to. Kayo ho ba'y nagsisik ng audience with the President? Reality po yun na napakahirap po humingi ng audience sa Presidente. In fact, yung February 6 meeting ako namin, matindi ho ang pinagdaanan namin proseso. We were made to wait for 5 hours. Naniwala naman ako, sincero siya nung kausap namin. However, nung pinirman ho niya mismo yung batas without incorporating yung issues and concerns ng mga magsasaka, ng mga maliliit magpipingi ng butil at kami mga empleyado, mukhang hindi ho niya sinabuhay yung pangako ho niya sa amin. Muli ho, linawin ko lang, ilan po yung maapektuhan sa inyong hanay? Sa ngayon po kasi ang total warm bodies ng National Food Authority nationwide, permanent po 4,136. Base ho sa mismong sinasabi ng mga economic managers, ito rin ho yung mga boss ho ng NFA, yung NFA Council
members, ang unang tatamaan daw ho nito mga 1,000. And then by phasing out to tapos susunod pagka nagkaroon no yung restructuring, another 1,000, and ang tansya po namin in 2 to 3 years time, eventually ho, mabubuwag na ho ang National Food Authority. So graduated po yun na unti-unting mababawasan yung empleyado ng NFA? Yes po, yes po. Okay, sige po. Abangan po natin yung mga update patungkol sa isyong ito at patuloy po naming tututukan itong inyong mga hinaing. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat din po sa Mang Rafi. Magandang Si tanghali. Maximo Torda ng NFA Employees Association.